Sa reunion klase, hende lamang ang ex-boyfriend kongse, pangalan lalaki, ang dumating, may dala pa siyang bata. Hende may tagung laat ng kaklase ang ingit, ang haling talagang genis ni, pangalan lalaki. Tingnan mo ang batangan, kamakani, pangalan lalaki, nuang bata. Nagimiti lang ang ex ko. Pagkatapos, bigla siyang tumingin sa akin at sinabi, nakakamali kayong lahat. Naligaw lang ang batang ito, nakita ko siyang nakatayo sa labas ng pinto, sabi niya hinanap niya ang nanay niya. Nanigas ang labi ko. Tiningnan ko ang naligaw na bata at nakilat ako. Ito ang anak kong si pangalan bata. 4 o 5 taon na rin mila nang magraduate ako sa kolehiyo at masayang nag-organisa pa rin ng reunion ang class president. Matapos ihatid ang anak ko sa kaibigan ko, nakayos ako at nakmaniw mila sa bahay papunta sa hotel. Helina akong dumating, halos lahat ay naroon na. Kinabayan akong ilang malapit na kaklase at masaya akong nakipag-isap sa kanila. Narinig kong sinabing class president na pipinta rin daw si pangalan lalaki, matagal na rin siguro mas gwapo na siya ngayon. Talaga. Ang tagal na echitit na akong makita siya. Masayang nakisap ang kaklase pero walang napansin na nanigas ako sa kinatatayan ko. Ano ito? Sino ang darating? Si pangalan lalaki. Diyos ko, may naninagsubo sa akin. Kung alam ko lang na pipinta si pangalan lalaki, ngayon, kahit na imbitahan akong langit, hindi ako pipinta sa reunion na ito. Biglang binanggit akong isang kaklase na ikinakilat ko at nanigas ako. Ay simula nang magraduate ako, hindi ko na siya nakakausap, kaya hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Ano? Nakilat ang isa pang kaklase dati, lagi kayong magkasama sa school, president at vice-president ng student council mila first year hanggang second year, parang kayo ang bida at liyadang lade sa isang nobela. Akala ko makakatilihan kayo. Naalala ko may pistahan panhaking makikang kayo bago o pagkatapos magraduate. Naalala ko rin pimista panha akong 10 piso. Nakakamis ang hapanong yun. Nakinig ako sa isa pa nila at hindi ko alam ang sasabihin ko. Salamat na lang. Hiwag niyo nang ipalala. Gusto ko na lang makta ko sa ilalim lipa. Inalalang lahat ang nakaraan, nakbibirian at nakasaran, bitina lang at walang naniniwala sa mga sismis noon. Nakpapasalamat ako sa tahimik nilang pagtanghap. Sa hili, nakang kaming hani, pangalan lalaki, pero hindi namin inamin noong panahong yun, kaya nakiwalay kami at nakaroon ka anak. Mayroon pa bang mas nakakaya kaysa sa makita ang amang anak ko? Meron pa pala, sa sandaling nakdadalawang isip ako at nakahanda nang imalis bago pa dumating si pangalan lalaki, may narinig akong pamilyar na buses sa labas ng pinto, nanay, nandito ako. Biglang tumahimik ang ingay sa silid. Lahat mata ay nakatun sa nakasarang pinto. Sa tingin ko parang pamilyar ang buses na ito hindi parang pamilyar talaga. Bago pa ako makapag-isip, binuksan isang mahabang kamay ang pinto. Si pangalan lalaki, ang gwapong lalaking matagal ko nang hindi nakikita, ay nakahawak sa kamayang bata at nakapakita sa pinto na may ngiti sa kanyang halabi. Para ilarawan kung gaano kalaki ang epektong eksenang ito, ang malinaw na tinuhong airson sa silid ang pinakamaysay na paliwanag. Lahat ay nanigas, ang tinuh lang airson ang naririnig. Itinirong isang lalaking nakaupo malapit kay pangalan lalaki, ang bata, nanhanhinig ang kanyang buses, pangalan lalaki, anak mo ba an? Mahinang sabi rin babaeng nakaupo sa tabi ko, sino ang kimya sa gwapo kong lalaki? Tilinghan niyo ako. Timawa ng pilit ang class president, pangalan lalaki, ang halang genes mo, kamukha mo ang anak mo. Tinignan ako ni pangalan lalaki ng komodo at sa gitna ng nakilat na matang lahat, hindi siya masyadong nakalala. Nanlamang ang likod ko.
Narinig kusiang timawa nang mahina at sinabi, nakakakamali kayo. Naligaw ang batang itu, sabi niya hinanap niya ang nanay niya sa labas, kaya dinala ko siya rito. Tahimik akong tumalikod, nakanwari akong walang alam. Anak ko ang batangan. Sino ang nakdala sa kanay rito mila sa bahay? Hindi ba dapat kasama siya ang kaibigan ko ngayon? Paano siya nakyani, panghalang lalaki? Bago pa ako magkaroon oras para mainawan ang pagkalito ko, tumakbo ang anak ko papunta sa akin, masayang masaya ang mukha niya, ay makap sa binti ko at napakalakas ng buses niya, nanay. Nandito ka pala. Nakilat ako, hindi ko alam ang sasabihin ko. Lahat mata ang mga tao sa paligid ay nakatun sa aming mag-ina. Panghalang baba, anak mo baan? Dapat sabihin na anak ni panghalang baba at panghalang lalaki ang batang itu. Tama ang lahat ng sinabi. Kaya pala kamukha ni panghalang lalaki. Panghalang lalaki. Hemp. Panghalang baba ang sama niyo. Palihim po kayong nakpakasal sa likod namin. Walang siniman sa amin ang makakapantay sa inayong dalawa. Tingnan niyo sa loob lang ilang taon, ang bunga ng pagmamahalan ninyo ay ganito na kalaki, marinong ng mahlakat. Malayang nakisap ang lahat sa harap ko at ni panghalang lalaki, hindi ako makanap ng pagkakataon para makisali sa isapan. Tinapag akong kaklase ko bakit hindi ka nagsasalita. Panghalang baba, hindi ko alam ang sasabihin ko. Paano mo nasabihan? Sabihin mo na hindi han totoo. Iwag kayong magsalita ng walang katotohanan. Sa anumang kaso, ipinakitang lahat na kahit anong sabihin ko, magdadahilan lang ako. Hindi talaga ako kasal kay panghalang lalaki, iwag kayong makisip kung ani-ano. Ito hindi rin siya anak niya. Pagkatapos kong sabihin iyon, naramdaman kong may nakatitak sa akin sa likod ko. Malakas na nakriring ang isang alarma sa ilo ko. Pasensya na may pupuntahan po ako. Paalam sa inyong lahat. Magkita-kita tayo ulit. Pagkasabi ko niyon, biniyat ko ang anak ko at tumakbo palabas ng pinto. Bago ako imalis, hindi ko man lang nakawang tignan sa panghalang lalaki. Paano ako magpapakasal sa kanya? Pagkalis ko sa hotel, narinig ko ang pamilyar na boses, panghalang baba. Pinipinasan aking kaibigan ang kanyang pawisang nua, habang hinihingal na nagsasalita, ang bilis mong tumakbo. Nakatingnan kaming dalawa at sabay na nagtanong, bakit ka nandito? Parang iyak na ang kaibigan ko, nainip ako sa bahay, kaya isinama ko ang anak ko para mahlakat-lakat. Saglit lang nawala siya sa paningin ko. Biti na lang at nakita siya ni panghalang lalaki. Kung masamang tao ang nakita niya, hindi ko alam kung saan ako pupunta para umiyak. Masayang nagsalita ang aking anak, tita, bakit ka umiyak? Hindi makapagsalita ang kaibigan ko, mintik na akong mamatay sa halat dahil sa hayo. Alam mo ba ang? Pagkatapos niyang sabihin iyon, kimawala ang anak ko mula sa akin, tumakbo patungo sa likiran, tito, nandito ako. Liminghon ako at nakita ko na sinindan na pala ako ni panghalang lalaki palabas. Sa sandaling itu, isa lang ang nasa isip ko, tumakbo. Kailangan kong tumakbo. Hayan pa man, parang may pabigat ang hapa ko, hindi ako makalakad. Ang pinakamalaha, tumakbo na ang anak kong mayos at ay makap sa kanayang binti, tito, hinahanap mo ba ako? Salamat sa iyo kanina. Kinirot ng kaibigan ko ang kanayang mata, naktidida, teka, tama ba ang nakikita ko? Panghalang baba, si panghalang lalaki Kimibot ang labi ko. Tiningnan akong kaibigan ko ng may awa, pagkatapos ay tahimik siyang tumabi, ipinakatiwala mo sa akin ang anak mo para mag-aral ka, palihim kang nakipagkita kay panghalang lalaki, no? Mahina kong sinabi, kung alam ko lang na pipinta siya, kahit natitikan akong kitsalayo sa liyah, hindi ako pipinta.
Sa sandaling itu, tila nakitrang langit ang nararamdaman ko, at nagsimilang imilan ng mahina. Limapit si panghalang lalaki sa tabi ko, imivina tayo. Wala sa loob kong tumango. Hatid nakita. Nanlaki ang matang aking kaibigan, imibu, at hininon ang kanayang buses, sinasabi ko ng haba. Panghalang baba. Imilang ako. Pero siya. Pagkatapos kong sabihin yaon, tumango agad ang anak ko sa hapua. Sasama ako kay Tito. Limapit ang kaibigan ko at sinabi ng mahina, kailan pa noong malapit ang anak natin kay panghalang lalaki. Nachtatakan ako. Gimiti ng bahay ang lalaki ay meku para biyatin ang anak ko, ang bilis mong tumakbo kanina, may nakalimitan ka ba? Inipo ko ang katawan ko. Wen pala nakalimitan ko ang bag ko. Nakita ko si panghalang lalaki na kamadong hawak ang bag ko. Imilan na hatid na kita. Milang naksalita ang anak ko, salamat po. Ang bahay namin ay nummer 302, 3rd floor, blok, panghalang apartment, sa Long High Street. Itinasang kaibigan ko ang kanayang henlalaki sa anak ko at sinabi sa akin ng may kailangan, ang halang talahang anak mo. Hindi na sayang ang 3 araw na pagtutiro ko. Pagkatapos niyon, ibigay mo na agad ang nimerong teleponong nanay mo sa kanaya. Tulad ng inasahan ng kaibigan ko, mayabang na sinabing anak ko, Tito, ang nimerong teleponong nanay ko ay 158, 26 years old ang nanay ko, 67 ang higit niya hende ba. Diyos ko, bakit kailangang ilantat ang pagkataw ko? Pagkasabi niya niyon, agad kong tinakpan ang bibig niya at timawa ng pilit kay panghalang lalaki, nakbibiro lang ang bata. Tinasan akong kilaing lalaki, tumingin sa akin, pagkatapos ay timitak sa mukha ko, ang halang anak mo. Palaksan ang magsalita ang kaibigan ko. Aking hayon tayo ay. Akala ko makakatakas na ako sa nakakayang sitwasyon, pero sa sumunod na sandali, sinabi niya, hindi ko na kayo pipigilan. May lakad pa ako sa coffee shop sa harap. Hindi na ako magtatagal, alis na ako. Pagkatapos, imalis na siya. Pagkatapos niyang himakbang 2 hakbang, lumingon ang kaibigan ko at milang naksalita, panghalang lalaki, maha kang imiwi. Sa susunod na pagkakataon, imbitahan mo kami ni panghalang baba na magkape. Base sa 20 taon naming magkakilala, paano ko hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Alam ko ang inisip niya. Ang magkape ay katang isip lamang, ang totoo ay gumagawa siya ang dahilan para pagsamahin kami ni panghalang lalaki. Ang halang mo talaga, kaibigan. Mabilis na tumango si panghalang lalaki handang sumang-ayon sa hirado. Sa sandaling itu, nasiyaan ang kaibigan ko kung hayon pa lang. Iniwan na akong babaeng itu at ng anak ko. Iniwi na tayo. Mahina at mababang buses ni panghalang lalaki, maingat niyang tinakpan ang anak ko para hindi malanan. Agad namang nakmamadaling sinabing anak ko, nanay, bilisan mo baka mabasa tayo. Sa sandaling itu, napagtanto ko na ang habata sa panahon pagsabong wika ay hindi palaging magandang bahay. Sumiko sa tatana, sinindan ko si panghalang lalaki, papunta sa kanayang kotse. Sa doon, parang 800 taon nang hindi nagsasalita ang anak ko, Tito, kilala mo ba ang nanay ko? Ang panghalan niya ay panghalang baba, napakahandang pakinggan, hindi ba? At Tito, ilang taon ka na? Tama na. Gusto kong takpan ang bibig ng anak ko. Napilitan akong takpan ang bibig niya, pwede ba tayong timigil sa pagsasalita sandali? Para makapagkonsentrate sa Tito sa pagmamaniw. Kumirap ang bata kay panghalang lalaki. Timawa ang lalaki, ukay lang mahalang akong magmaniw. Wala kang anak, no? Hindi mo alam na hindi dapat palakihan ang mga bata at dapat magbigaying magandang halimbawa.
Matapos pangharolan aku nang hestu, tinengnan aku ni, panghalan lalaki, no para bang pinapangharolan kusia, mas marami kang karanasan. Tinipiri pa niya aku inasar. Mga komplikadong in musayon ang bimabalot sa akin. Matachal na kaming hindi nakita, nochang mas may edad na siya, mas matatach at tila mas kokit-okit. Tika, ano ba ang inaisip ko? Pachtating namin sa bahay nochang malakas na ang ilan. Iniabot sa akin ni panghalan lalaki ang payong nila sa ituan sa harap. Hatiran na kita. Nakilat ako. Paano ito nangyari? Wala akong balak na papasikan siya sa bahay. Pero hindi ako binahani panghalan lalaki ang pakakatong tumanghe. Diretso siyang paminta sa likod na ituan, binuksan ang pinto ng kotse at biniyat ang anak ko. Ano po ang ginagawa mo diyan? Emiko siya, pimasok ang malamang na hanggan at ilan. Nakilat ako, ahat akong limabas ng kotse at binayangan siya. Salamat. Kaya ko namang biyatan ang anak ko. Sa nakalipas ng mga taon, nasanay na ako. Tinala na niya ang anak ko hanggang sa pinto, medyo walang kabilihan na hindi ko siya imbitahan. Gusto mo bang pimasok? Sinahot ni panghalan lalaki nang walang pag-isip, sige. Pagkapasok, hinampanan anak ko ang popong host, hinilase panghalan lalaki sa sofa at nachtemplang tsa. Ahat akong naksalita, hindi siya iminom tsa. Natatakot ako na baka matahal siyang iminom tsa at ayaw na niyang imalis. Salamat sa pahadat sa amin pawin ngayon. Gusto ko siyang polisin sa lalong madaling panahon. Walang animan, kailangan ko lang haventu. Tinengnan lalaki ang paligid na para bang nahanap ng isang bahay. Nasaan ang asawa mo? Hindi ko sinasadang sumagot, nasa business trip siya, ilang araw na siyang wala. Hanuan ba? Nanay, kailan ka nagkaroon asawa? Anak, hiwag mo akong ibinayah. Timawa ako ng pilit, nagbibiro lang siya. Tinengnan ako ni panghalan lalaki at ngimiti nakakatawa. Itinirong anak ko ang likod ng kanang damit, nanay. Basa na ang damit ni Tito. Sinendan ko ang direksyon kanang kamay. Kanina nang biyatan siya, nabasa ang likod niya dahil sa ilan. Simamangot ang anak ko, nanay, sabi mo hindi dapat maksud ng basang damit, makakasakit kapag malamang. Sige, hanap ako. Hinadat na kami ni panghalan lalaki, pawi, kaya responsibilidad ko na kang makakasakit siya. Matapos kong halagahan ang aparador ng matahal, nakakita akong malaking damit na sinisot ko noong bentes ako. Hindi ko kasalanan kung nakakita akong damit ng lalaki sa bahay, magtataka na ako. Ang laki-laki niya, payat pa siya kaysa sa akin noong ibinigay ko ang damit kay panghalan lalaki. Tinanghap niya ito, nakatita sa kanang hawak, madalas bang isuot ng asawa mo ang mga ito. Napino akong katahimikan, kinailangan kong maksinanghalang, hindi, malinis ko sa siya, ayaw niyang isuot ng iba ang mga damit niya. Matapos tignan ang sala, nagsalita si panghalan lalaki, nang may kailangan, malinis pa siya. Sa kanan inamin ko na medyo mahilo ang bahay, pero hindi ba siya ang dahilan kung bakit nagkaroon akong isang batang makilit. Paano magiging malinis kapag may bata sa bahay? At wala akong kakayang kimihang awaya. Magbihis ka na, laban ko ang marimi mong damit, madali lang aun. Tinala ko si panghalan lalaki sa kwartong anak ko at isinara ang pinto. Inisip ko siyang suot ang damit ko noong bentes ako, hindi ko napigilang timawa. Pagkatapos niyang magbihis, nanatili siya sa kwarto sa loob ng 20 minuto bago limabas. Nang limabas siya, hindi siya mapakali. Sinibikan kong pigilan ang pagtawa ko. Nakilat ang anak ko nang makita si panghalan lalaki. Nahihang hinawakan niya ang kanang ilong, kamado niyang inilipat ang atensyon ng anak ko, gusto mo ba ang eroplano?
Tumango ang anak ko. Gestunia ang eroplano mila nuang batasia, nang limaki siya, pimili akong maraming modelong eroplano para suportahan ang kanyang hilig. Gestum rin po ang eroplano. Ngimiti sa pangalang lalaki, hinaplos ang iluang anak ko, piloto ako. Timahal ang peso ko sa pachtibok at nanigas ako sa kinatatayan ko. Nakang piloton siya. Naalala ko noong ikatlong taon ko sa kolehiyo, isang guro mula sa isang aviationsschool ang pumunta sa paralan namin para mag-promote. Noong panahon yun, hindi pa ako sa girado sa gusto kong gawin. Pagkarinig kong presentasyon, labas akong nantig, at agad kong nagustuhan ang kamanga-mangang pakiramdam na yun. Nagdesisyon akong maging piloto sa animang paraan. Para makapasok sa aviation academy, nag-aral ako arawat hobby. Pinakpala ang pagsisikap ko, at sa wakas ay natanggap ko ang aking acceptance letter sa pamantosang pangampapawit. Pagkatapos, nang ipagtapat ni Jerome de los Reyes ang kanyang nararamdaman sa akin, inti-inti kong napagtanto na gusto niya ako sa loob ng 3 taon sa hogeschool. Sa aming masigasig na kabataan, sinabi niya, alam mo ba, ikaw ang pamino sa bihay kong hilig at pag-asa. Elisa Santalan, noong bata pa ako, inakala kong ako ang nakligtas sa kanya, kaya't sinayang ko ang pagmamahal at pagpaparaya na ibinigay niya sa akin. Sa aking alala, ang mga panahong kasama ko siya ay napakatamis. Sa mga katapisan ng linggo, sama kaming nakpapalipat ni Jerome de los Reyes. Habang ang eroplano ay himahibis sa kalangitan na may makapiting ilap, lumibog ako sa kamanga-mangang pakiramdam na yun. Maral kaya't laki ko siyang inisip sa mga nachtong-tong pagkalayo. Ang malinaw at parang hatas na buses ng aking anak ay imalinghab-nhab na sumisira sa ahos ng aking maalala, ang halang mo naman, tiyo. Ngimiti si Jerome de los Reyes at kanilo ang buong bata, sa susunod, dadalhin kita sa airport para mamasail, gusto mo ba? Talaga po tanong ng aking anak na may malalaking mata na pinung pananabik. Tumango si Jerome de los Reyes na may seryousong ekspresyon, o naman. Ang sabi ay sabi, magpangkay swear tayo. Opo. Pagkatapos kina ni Jerome de los Reyes ang kanyang damit, timahal siya sandali at sinabi, salamat. Napakalayo ba namin sa isa't isa? Sa labas, himinto na ang ilan. Nakpalit ng damit si Jerome de los Reyes at imalis. Pinanuot ng aking anak ang kanyang pahira na may nakatibiling mga mata, nanay. Gusto ko po ang tiyo. Hana katahal bago nagustuhan aking anak si Jerome de los Reyes. Ito ba ay dahil sa relasyon hudigo? Pagkalis ni Jerome de los Reyes, timawak ang matalik kong kaibigan. Walang lakas akong naksalita, akala ko may dati ka. Iwak mong subikang ilipat ang paksa, pakisapan natin ang tutuang isapan. Ano nasa inayo ni Jerome de los Reyes? Anong ano? Iwak kang makanwarang tanga sa akin. Elisa Santalan, nakita na ilit kayo ni Jerome de los Reyes, ano ang pakiramdam? Walang pakiramdam, masaya doon nang matahal ang nakalipas. Tama, minsan kaming nakmalan, pero doon lang yun naktapos. Kalokohan. Akala mo ba balak ako? Ang pagiging singling maraming taon ay hindi paghihintay sa kanyang pagbabalik, hindi ba? Ngimiti ako nang mapait at sumagot, ang hindi pagpapakasal ay hindi paghihintay sa kanyang pagbabalik, ayaw ko lang mahanap ng ibang taong magiging ama-ama at sasaktan ang anak ko. Tama na, hiwak mong gamitin ang iyong anak bilang isang dahilan. Elisa Santalan, kung maaari kong ibalik ang oras at bumalik sa mga araw noong nag-aral pa ako sa kolehiyo, maaari akong tumakbo sa kanya nang hindi nakisip tungkol sa anumang bagay. Ngunit ngayon wala na akong kampahan sa talatang dati. Noong kolehiyo, si Jerome de los Reyes at ako ay kabilang sa mga pinakamahisay sa aming departamento. Si Jerome de los Reyes ay isang academic genius at kami ay magkatambas. Pagkatapos naming maging opisyal, maraming mga kaklase ang bumati at nainggit sa amin.
Kait na ang aming dalawang gerongta gepayo ay nagbiro na hintayin nilang iminom alak para batiin kami sa aming kasal. Kahit ako mismo ay naisip na kami ni Jerome de los Reyes ay kakasal at magkasamang mamimihay hanggang sa huli. Noong malapit na akong magtapos, sumali ako sa isang intensive training gauwse para sa isang kampanayang aviasyon na timahong 2 buwan. Natapos ang pagsasanay at si Jerome de los Reyes ay nahirin ng mas maga sa iskidale na may say ng resulta. Nagtrabaho siya para sa isang daihang kampanaya sa isang inang antas na lungsod. Mula sa araw-araw na magkasama, napunta kami sa magkaiwalay na hindi nakikita at nakaramdam akong matinding pagkabigo. Noong panahon iyon, nakaranas akong maraming presire noong limog ako sa recruitment plan sa industriyang aviasyon. Ang diskriminasyon laban sa mga babaeng piloto ay napakalaki. Si Jerome de los Reyes ay gumamit salita ipang aliwan ako, habang ako ay nakaramdam malit at walang magawa. Wala akong magawa tungkol sa diskriminasyong iyon. Sa ilalim presire, madalas akong nakikipagtalo kay Jerome de los Reyes. Ang kaniyang karera ay minlat. Gayunpaman sa araw ng pagtatanghal kong aking thesis, nakatanggap akong abiso na hindi ako natanggap. Noon din ay tinawagan ko si Jerome de los Reyes, imasang aliwan niya ako. Hindi ko inasahan, ang sumagot sa telepono ay isang baba na may napakatamis na boses, pasensya na naliligo si Jerome ngayon. Taningin mo kung mayroon bang girlfriend na hindi maintindihan ang ganung klaseng panganggisap. Napakaswerte ang kapatid ng aking roommate noong panahon iyon ay nagtatrabaho sa parehong kampanaya ni Jerome de los Reyes. Sinabi niya na gustong chairman kampanaya si Jerome at nilayon niyang ipromote siya. Maraming tinalakay ang kampanaya tungkol sa bahay na ito at lahat ay nagsismisan na kapag si Jerome ay naging manigang chairman, ang kaniyang karera ay sisikat. Kaya pagkatapos sa halit ko nakipaghiwalay ako kay Jerome de los Reyes. Iniyak akong husto at niyaw ko ang aking roommate na iminom. Sa kalasangan ko nakita ko siya. Alam na nagtatampo ako, iniwan niya ang lahat ng kaniyang trabaho sa pagbuking vlucht para bumalik. Himingi siyang tawad at walang nangyari sa pagitan niya at ng baba. Elisa Santillan, hindi ito katulad ng inaisip mo. Timawa ako nang malaman sa kanya kung ngayon paano ito. Hindi tayo pareho, Jerome. Niyakap akong lalaki na sasaktan, hindi. Iwag. Hindi ko matandaan kung ano ang nangyari ng habang iyon. Ang tanging naalala ko ay si Jerome de los Reyes na walang taros na limapit at hinalikan ako ng may pagmamahal. Ang aking pagkabiring ay nawala. Kinabukasan, nang magising ako sa hotel, mahimbing parang natutulog si Jerome de los Reyes. Hindi ko napigilan ang aking kuryosidad at kinuha ko ang kaniyang cellphone para tingnan. Pagkapindot ko sa mga mensahe, may napakaraming mensahe na ipinadala. Hindi nakakakilat, lahat sila ay ipinadalang isang baba, ang babaeng sumagot sa telepono noong araw na iyon na may pag-alala at pagkalito sa kaniyang mga salita, ang anak ng chairman kampanaya. Sa pagkakataong ito, ang aking puso ay hanap na nakpalamag. Alam ko na hindi na kami maring magpatuloy. Imalis ako nang walang paalam, binira ko ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan aking kaklase at nagtaho ako ng makisa sa loob sa loob ng isang buwan. Pagkatapos, ito rin ang araw na natiklasan kong buntis ako na may masan na lasa sa sulok ng aking bibig. Itinas ko ang aking kamay ipanghawakan ang aking mukha at ang haliha ay bumuhos mula ng hapon. Ang kanung kasakit na pakiramdam ay wala na simula nang ipanghanak ko ang aking anak. Hindi ko inasahan na sa pagkakataong ito sa klase bumalik si Jerome de los Reyes. Niyakap ko ang aking tuhod at sinibikang bumalik tot ang aking sarili sa isang maliit na bola.
Ang aking anak na naklalarong mkapizle sa tabi ko ay tila nakaramdam pakpak kanang ina, limapit siya at niyakap ako at sinabi sa isang malambing na boses, Nanay, anong problema? Imayak ka ba? Sumasakit ba ang ilo mo? Okay lang ako, imiling ako. Baahang naktida ang aking anak, kung ngayon bakit ka imayak? Pininasan ko ang aking haliha at nahimiti ipang alivan siya, ito ay mahaliha ang kalagayan. Masaya ako dahil limaki ka na at nakakaintindi kaya bumibiwas ang haliha ko. Tila naintindihan ng aking anak at walang kasanayang pininasan niya ang aking haliha gamit ang kanayang matabang kamay, nahinat ayaw kong imiyak ko. Gusto kong masaya ka araw-araw. Sige. Hanggat nakikita-kita araw-araw masaya ako. Sa kaliwan ng aking anak, inti akong nakatilok. Kinabukasan nang makising ako halina ang araw. Pagkatapos kong bisan ang aking anak, napaktanto ko na halina para maklitong almusal. Okay lang bang kimain tayong supon ngayon? Tumanga ang bata, upo. Gusto kong kimain supo. Inalikan ko ang makang aking anak ng ilang beses. Isang hang nakakapagpahalang na peso. Sa aking pagkalala, tila hindi kailanman humawang halo ang aking anak ng walang dahilan. Pagkabikas kong pinto, nanigas ang buong katawan ko. Mas mabilis na tumahon ang aking anak, binuksan niya ang kanayang kamay at simahaw ng may kahalakan, Tio. Tio Jerome. Jerome de los Reyes. Bakit ka nandito sa oras na ito? May problema ba? Tanong ko. Lumiwat si Jerome de los Reyes at niyakap ang aking anak. Hindi ba ako maring pumunta para bisitahin kayong mag-inakang walang dahilan? Pasensya na natatakot akong hindi kita matutulungan ngayon. Kailangan kong ihatid ang aking anak sa paaralan at pagkatapos ay pumunta sa trabaho. Utatawagan ko ang iba kong makaklase para sa iyo. Timanghan ng diretso sa aking mata ang lalaki. Nandito ako para ihatid kayong dalawa. Saan pupunta bakit? Ininat ng aking anak ang kanayang liyak ipang tingnan ang bah na popol at pimalakpak ng may kahalakan, ang bango. Ang halang-halang naman ni Tio Jerome. Ako at si nanay ang nakpatilong sa kanaya na bimili, tama ba? Napayaya ako at nataranta. Nahimiti si Jerome de los Reyes at tinanong ako, kimain ka na ba? Kimain na ako, hindi pa ako kimakan. Mahalang na naksalita ang aking anak para sa akin. Timanghan sa akin si Jerome de los Reyes ng may kalagahan. Bagamat hindi pa siya nakpalaking anak, tila hindi mahanda ang pagsasininghaling sa harap ng kabata. Nakaupo sa malinis at maayos na kotse, kimiya akong isang sipaw at kimain ng walang lasa. Mayroon ding isang tinghan na madalas na bimibisita sa akin. Sa wakas ay hindi napigilan ni Jerome de los Reyes at naksalita, wala ka bang hana? O hindi masarap ang sipaw. Imiling ako, hindi ito dahil sa taong nasa harap ko. Pagkaroon isang segundo milinihang sinabi, hindi dahil sa akin, diba? Nabasa niya ba ang inaisip ko? Nahimiti ako ng pilit at sumagot, hindi. Kahabi ay kimain akong sobra, medayo besok pa ako ngayon. Wala ka bang flakit ngayon? Nakabakasan ka ba? Imilang siya at timinghan sa akin na parang naktatanong ng walang taros, narinig kong naktatrabaho ka sa makavorot. Narinig mo? Sino ang nagsabi? Kamakailan lang ay nakpaho akong trabaho, ang 5 kampanaya ay medayo medali, nahinat ang sweldo ay medayo mababa. Ngayon na malaki na ang aking anak, ang tuition fees at mga talent classes ay nanghangailangan mas maraming pondo. Kamakailan lang ako nakpahong trabaho, hindi na ako naktatrabaho sa makavorot. Hindi nakpaliwanag si Jerome de los Reyes, nahinat ngimiti lang, hindi nakakapagtaka na hindi kita mahanap. Kung hindi dahil sa madalas na pakikiam klaseng ito, natatakot akong kailangan kong makpatiloy sa paghahanap sa iyo. Hanapan ako. Nahilat ako.
Anong ibig sabihin magpatuloy sa paghanap? Pagkatapos mong makipaghiwalay sa akin, hindi ba dapat kang magpakasal sa anak ng chairman? Mali kang ikakasal ka, hindi ka na magiging piloto. Gusto kong itanong sa kanya ang habagay na yaon, nginit ng pakisipan ko ito, hindi na malaga. Sa animang kaso maraming taon na kaming nahiwalay, hindi na kinakailangan na magtanong tungkol sa nakaraan. Pagkatapos ang pakikipaglaban ng paulit-ulit, nagpatuloy akong tumahimik. Sa dawn, hindi ko binika ang aking bibig at palagi akong nag-alala dahil natatakot akong may sasabihin siya. Sa kabitihang palat, tahimik siya sa buong dawn at inihatid niya ako sa harap ng aking kampanaya at pagkatapos ay imalis na may kalayan. Ngayong imaha, ako ay nakakalian at wala akong nakawan ng tama. Hindi ko mapigilan ang aking sarili kaya tinanong ko ang aking matalik na kaibigan, sabihin mo sa akin, nababaliw ba si Jerome de los Reyes? Ano? Hindi mo pa nakikita? Hindi siya nababaliw sa tingin ko gusto niyang bumalik sa iyo. Ano ba? Iwag kang magbiro, hindi nakakatawa ito. Nagang seryoso ang aking matalik na kaibigan, sino ang gustong magbiro? Ito ay may kaugnayan sa iyong habang biyahe na kaligayahan. Siguradong hindi ako magbibiro ng ganito. Nang malapit na ang katapisan ng isang araw ng trabaho, biglang ipinahayag ng aming leader na magkakaroon kaming teambuilding na isang grapphamen ngayong gabi. Original kong balak na magdailan na magang imalis, ngunit bago ko pa man mabika ang aking bibig, na nawa na akong manager. Kailangan mong pumunta, Elisa Santillan. Sinabi ni Chairman de Mahayba, ang hapinan ngayong gabi ay isang welkome partay para sa iyo. Sa totoo lang, hindi na kailangang magbigay ng welkome partay. Hindi ako kailangan. Nakanwari akong nagsalita. Pero wala kang sinabi. Siguradong kailangan mong sumali. Kaya wala nang ibang pagpipilian kundi ang iasig ang gawing pagkiya sa aking anak mula sa paralan sa aking matalik na kaibigan. Sinabi ko Mili, hindi ba't abala si Jerome de los Reyes? Gusto rin niya ang iyong anak, hilingan mo sa kanya na pumunta at kinin siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, sumagot ang aking matalik na kaibigan, iwag mo akong hanapan ng trabaho, okay ba? Ang pagtawag kay Jerome de los Reyes na kinin ang aking anak ay hindi kasing handang pahiento ko sa trabaho, hindi ba ka mas mahanda pa yaon? Pagkatapos, direktang hinila akong aking kakasamahan sa kotse. Ang partay ay hindi maiwasang mag-imbitang ilang inimin. Alam ko ang kakayahan kong iminom at tumanghi ako nang pilitin akong magpatuloy sa pag-inom. Sa pagtatapos ng teambuilding, sumandal ako sa dingding at nahilo ang aking isip. Ang aking limang trabaho ay madali, hindi lamang may oras ako para alahan ang aking mga anak, ngunit hindi ko rin kinailangang harapin ang anumang klaseng kultura ng pag-inom. Sinibigan ko ang aking makakaya ipang aliwan ang aking sarili ipang kimama at matutong imangkop sa kasalukuyang trabaho na may mataas na sweldo. Sa sandaling yaon, may isang kamay na imabot mula sa likiran at inalalayan ako. Paklangon ko, nakita ko ang isang pamilyar na lalaking kasamahan, ngunit hindi ko malala ang kanayang pangalan. Ang makang lalaki na nasa afrahan na antas ay pila, at medyo neutal siya kapag nagsasalita, Elisa. Elisa Santillan na kita. Salamat, hindi ako lasing, inalis ko ang kamayang lalaki at ako ay kapakapang naglakad palabas. May malabong imahe sa harap ng aking mga mata. Sinibigan ko ang aking makakaya ipang sendan ang isang tiwit na lineya, ngunit hindi suminot ang aking katawan at ang aking mga ayapak ay lalong naging kapakapa. Himilag ako sa kaliwa at pagkatapos ay sa kanan at pagkatapos ay dimiretso ako pasulong. Sa pagtingin sa mga hakbang sa aking harapan, malungkot akong pumikit. Sa pagbagsak na ito, hindi kaya ang aking muka ay magiging deformed. Walang sakit tilat na sa aking imaginasayon.
Nailog aku sa isang mainit init na akap. Pachtang halaku nakita ko ang halit na mekani Jerome de los Reyes. Hindi ko mapigilan ang pakiramdam na sa tingin ko ay lasing akong ngayon at nakikita ko ang mekani Jerome de los Reyes sa lahat. Inila akong lalaki sa kanang akap. Inilig ko ang aking ilo sa kanang balikat. Ang lalaking kasamahan sa likiran ay naksalita ng may halat, ikaw sino ka? Ako ang boyfriend ni Elisa Santalan. Ang kasalitang iyon ay nakbalik sa akin tulad nga ako ay nasa kulihew. Kinirot ko ang pisngi ni Jerome de los Reyes at ngimiti boyfriend. Kamusta boyfriend, matagal na tayong hindi nakita. Ngimiti sa akin ang lalaki. Ang hindi napapanong buses ng lalaking kasamahan ay milang imalang havenhaf boyfriend. Alam mo sinabi ni Elisa na wala siyang boyfriend. Alam mo ba na mayroon siyang isang anak na lalaki? Malamang na sumagot si Jerome de los Reyes, anak ko yawn. May problema ka ba? Kapag lasing ako, mas lantat ako, at timango ako kasinot ng kasalita ni Jerome de los Reyes, tama. Yawn ang kanyang anak. Namila ang makang lalaking kasamahan. Imiwina tayo, Elisa. Bago ako simakay sa kotse, bigla akong nakaramdam panghinayang at pimahlas mila sa akap ni Jerome de los Reyes, ayaw kong imiwi sa iyo. Bakit tanong niya? Sa pag-isip ko sa baba noong nakaraan, hindi ko napigilan ang aking haliha, pintahan mo ang Maria Clara mo. Kaya kong alahan ang aking sarili ng mabiti. Si Maria Clara ay isang karakter sa isang nobelang Pilipino. Natawa nang hindi alam ni Jerome de los Reyes kung imayak siya o hindi. Simakay mina tayo sa kotse, okay ba? Hindi. Daan-daan na pininasan lalaki ang aking haliha at bimaba ang kanayang buses palaki kitang gusto. Sa aking hamata, walang babaeng makakapantay sa iyo. Elisa totoo ba? Malabo akong tumingin sa kanayang hamata. Niyakap niya ang aking mukha, at pagkatapos ay hinalikan ang aking noo, totoo. Totoong totoo. Hindi ko maalala kung paano ako nakaiwi, ang alam ko lang ay nang makising ako kinabukasan, si Jerome de los Reyes ay nakaiha na sa tabi ko. Ang eksanang ito ay medyo pamilyar. Nakilat ako at kinirot ko ang aking sarili. Ang sakit. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Hindi ito panaginip. Bimika ni Jerome de los Reyes ang kanayang hamata at tiningnan ako ng walang pagtatangi. Ang kanayang buses ay mahina at paus, gising ka na. Namila ang aking mukha nang hindi inasahan. Ako'y kafkahabi, tayo. Timango sa Markuya 4, lasing ka na, hindi ko mapipigilan ang kakalukuhan mo. Isang kalat sa saak ang buminghat sa paningin ko, pati na rin ang habakas mapilang marka sa mukha at dibdib ni Markuya 4. Gusto kong maktaho sa isang bitas dito mismo. Bahaghang naktataka ang mukhang lalaki, pinagilan na kita pero patiloy ka pa rin. Hindi ako sanay iminom at kapag lasing ako, nagsisimula akong magsalitan mga walang kabilihan, kaya iniwasan kong limabas kapag lasing. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 4 na taong pagsunod sa patakaran, nang makita ko ilit sa Markuya 4, lalabas ako. Kung lalabas ako, bakit hindi ko makontrol ang sarili ko? Hinimas ko ang ilo ko tumalikot at nakbihis. Ako malilihumina ako. Nakilong ako sa banayo, nakupuruan at imayak ng walang liha. Ilang beses nakvibrata ang telepono ko. Pinindot ko ito, nakpadala sa akin ang matalik kung kaibahan isang emoticon, sabihin mo sa akin ang totoo, may nangyari ba sa inayo ni Markuya 4 kahabi? Nasaan na ang anak mo? Timasok na ba sa paralan? Okay lang kaming dalawa pero iwag mong bahian ang isapan, Elisa. Konti na lang at malalaman ko na ang nangyari kahabi. Halos tumalon ang buong katawan ko, ano. Ikaw mina ang makwento, tapos ako naman ang maklalarawan. Ayoko. Matagal akong nakmini-mini sa kalimabas ng banayo.
Nakaupo na ang lalaki sa sofa. Naiyaya ako habang siya ay kalmado. Hindi ko malaman kung sino ang may-ari at sino ang bisita. Tinitahan ako ni Marco Yafir, may madilim na mga mata, may gusto ka bang sabihin sa akin? Masyado akong lasang kagabi. Hindi ko alam. Siguro dahil sa epektong alaki. Tinitahan ko ang mukha ni Marco Yafir at walang kakayang sumagot. Ibig sabihin ba nito ay ayaw mong manakot? Tinitahan niya ako na para bang isa akong masamang tao. Ako sinasabi ko bang hindi ako mananakot. Halit ka pa rin ba sa akin? Biglang tumayo ang lalaki. Natakot ako kaya imatras ako agad. Sabi ko na lasang lang ako kagabi kaya. Hindi pa ako tapos magsalita nang itilak niya ako sa pader. Ang mata ni Marco Yafir ay pinong komplikadong damdamin. Bemintong hininga siya, ang anak mo anak ko, diba? Halat na halat ako. Ang hapira-pirasong alalang paklalasang ko kagabi ay sumahi sa isip ko. Lumalabas na sa harap ng katrabaho ko, inamin ko na anak ko si Marco Yafir. Serayosong nagsalita ang lalaki pinong panghinang, Suray Eliza. Sa totoo lang, may nangyari sa pamilya ko noon, gusto ko lang kimitang para tulungan ang pamilya ko na malitas ang problema. Hindi kita masyadong napansin. Kung alam ko lang na makakalayo tayo ng ganito katagal, sumisimpa ako na. Nakpapaliwanag po ang lalaki sa nangyari noong mga panahon yun. Hindi ko pa nakikita ang ganitong kalalim na kawalan pag-asa sa mukha ni Marco Yafir. Sa paningin ko palagi siyang naniningning na parang walang animang hirap na dapat pansinin. Ngayon ko lang napaktanto na sa buong taon na makasama kami palagi akong nakireklamo tungkol sa kanya, tungkol sa mga bagay na hindi ako masaya sa bihay at sa pag-aral, pero hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa sarili niyang mga paghirap. Sa huli, hindi ako nakakamali sa pakikipaghiwalay sa kanya, pero kung noong mas mapagmalasakit sana ako sa kanya sa simula pa lang, ano kaya ang nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngimiti sa Marco Yafir, noon, akala ko isa akong lalaki, paano ako magbibigkas ng aking damdamin sa babaeng gusto ko? Gusto ko lang ibigay sa kanya ang pinakamagandang bagay. Siguro talagang hindi lang ako sapat. Habang nagsasalita siya, himihina ang boses niya, nanghanginak ang peso ko, at nagsisimilang manghalay ang ilong ko. Noon, lahat kami ay nakatayo sa harap ng sanghandon, ang bawat isa ay may sariling makapagpipilian at sariling makapaghirap. Ang bawat isa ay abala sa pag-alaga sa sarili, kaya paano kami maklalang oras at pagsisikap para sa taong mahal namin. Eliza. May nang tinawag niya ang pangalan ko. Ipinikit ko ang mata ko, sinisibikang pigilan ang liha. Pagod ako, gusto kong magpahinga. Sige, alis na ako. Tahimik silang naglakad, walang ingay. Para bang dinala rin niya ang peso ko. Gusto kong magpahinga ay kasinungalingan lamang. Gusto kong matahimik na pakisipan ang relasyon ko sa kanya. Pagkatapos, nagliyafa akong isang araf. Sa gabi, sinindi ko ang anak ko at doon ko lang naramdaman na nabihay ako ilit, naririnig ko ang kanayang masayang pananalita. Kinamahan, nang iodot ko ang anak ko sa paralan, hindi ko nakita si Marco Yafir na nakatayo sa pinto, nakaramdam akong kakaibang panghihilala. Pagkatapos, sa loob ng 3 araw, hindi nakapakita si Marco Yafir. Tinawagan akong kaibigan ko para tanungin ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya, walang nangyayari, hindi ko man lang siya nakikita. Ano ba yan? Patay na ba si Marco Yafir? Timawa ang kaibigan ko nang walang awa. Aminin mo na kasi. Halata naman na nakalala ka sa kanya, nakpapanghap ka pa. Ang haling mo nakabangwit ka na sinayang mo pa, wala na siyang natira, at hindi ka pa rin niya pinapanakot, ano pang problema mo?
King alles se markuya 4 nang walang sinasabi tulaten genawa monoen mapapata wat mubasia. Hindi siempre. Yan ang sinabi ko sa kaibigan ko pero sinabi ko rin sa sarili ko, siguro bibigan ko sa markuya 4 ng isa pang pagkakataon. Nginit ang pahiwalay namin ng dalawang beses ay nakpapaywatig ba na wala talagang kapalaran sa pagitan namin. Sa panahong wala sa markuya 4, hindi ba masaya kaming anak ko. Habang mas nakisip ako, mas nakakalit ako, gusto kong tawagan siya at pakalitan. Pagpikas ko ang telepono ko, napaktanto ko ang isang bahay, wala kaming numero ang telepono ang bawat isa, at hindi pa kami makakaibigan sa WhatsApp. Napatawa ako sa Ines. Tignan mo may pakialam ba siya sa akin. Genawa kong inspirasyon ang halit ko kay markuya 4 at naklan akong latang oras ko sa trabaho. Kung hindi ko lang ipinangha ko sa anak ko na isasama ko siya sa paglalaro sa weekend, sana ay timira ako sa kumpanaya at nak-overtime sa buong weekend. Madaling araw ng Sabado, habang mahimbing pa akong natutulog, narinig ko ang tinuhong doorbell na parang gustong pimatay, tuloy-tuloy ang pagtinog. Halit akong tumayo at binuksan ang pinto. Ang lalaking matagal nang nawala sa markuya 4 ay nakatayo sa harap ko, nakasuot ng uniforme ng piloto, nakatayo ng tiwit, matalim ang halinaya ng maka, banayad ang ngiti. Tinitigan niya akong malalim, suray nakaroon k emergency sa kumpanaya noong nakarang araw, hindi na ako nakapagpaalam sa iyo. Halit ka ba? Sa tingin mo ba hanan ako kasikip? Gusto mo bang halit ako? Pero malinaw naman na kasalanan mo. Dapat sinabi mo mina ang lahat bago ka imalis, hindi naman sa hindi ka makapagsalita. Sa sandaling itu, limabas ang anak ko mula sa kwarto, kinikisot ang hamata, at inantok pa, nanay, parang narinig ko ang boses ni Tito Marco. Tito Marco, nandito ka na. Ang gwapo mo. Nang makita ang anak ko sa markuya 4 na nakatayo mula sa malayo, tumakbo siya agad, at binika ang kanyang braso. Ang achievement niya ay halata. Pinilipot niya ang braso sa liig ni markuya 4, tumingala at tumingin pababa, tumingin sa kaliwa at tumingin sa kanan, na parang isang masisang bata. Tito, ang gwapo mo sa suot mong uniforme. Lilipat ka ba ang eroplano ngayon? Makang nak-alala sa markuya 4, gusto mo bang dalan kita para makita ang eroplano ngayon? Gusto ko po. Nanay, sasakay tayo sa malaking eroplano ngayon. Hindi ako sasama. Nahiya kong tumanggi. Ina, kung sasama ako baka gusto ko ilit mahang piloto. Pangalawa, tinipat na ni markuya 4 ang pangharap ko noon, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam ko, kahit na palagi kong nararamdaman na may kulang, pero ayos lang, hayaan na. Inawakan akong lalaki sa kamay, hindi ako pinayahang tumanggi, kailangan mong sumama. Sa hili, hindi ko kayang talinin ang dalawang mag-ama. Sinundan ko sa markuya 4 sa kumpanaya niya. Pagkatapos makilala ang kanyang kasamaan, limapit ang lahat para makipag-isap, kailan pa nakaroon anak na lalaki si Kapitan Marcho at hindi niya sinabi sa amin. Sobrang komportableng tuno ni markuya 4 sa susunod na pagkakataon, imbitahan ko kayong lahat na iminom para ipagdiwang. Ipagdiwang? Anong ipagdiwang? Tinitigan akong makasama niya nang may pagtataka. Kabilang sa kanila ang isang lalaking kasamaan sa edad ni markuya 4, tumawa siya, sa wakas, nahanap mo na ang tinay mong pag-ibig. Mahanda, hindi mo alam, sikat na sikat sa markuya 4 sa lahat ng kapilutong airline. Kaya akong naktataka at naktanong, bakit naman? Tumawa ng malakas ang lalaking kasamaan, sino ba ang hindi nakakalam na nakpalit siya ang career para sundan ang tinay niyang pag-ibig? Nakilat ako at napatingin kay markuya 4. Nakangitiran siya sa akin. Dahil ba sa akin kaya siya nakpalit ng career?
Alam ko no kahit no pimasok siya sa Universidad ng Aviation nag-aral siya ng 2 degree, ang ambisyon niya ay sa larangang pananalapi. Ngayon ay isa na siyang piloto. Malamang ay doon ka sa akin. Hindi alam ng iba pero paano ko hindi malalaman kung ano kahirap mohang isang piloto. Sa buong araw na iyon, tinipat ni Marcuya 4 at ng anak ko ang pangharap na mahawakan ang eroplano. Sinabi rin ni Marcuya 4 sa anak ko na ang nanay niya ay dating piloto, isang mahalang na piloto. Limaki ang hamatang anak ko halata na nakilat siya. Simamangot sa Marcuya 4, hindi mo ba sinabi sa kanaya ang tungkol dito? Tumanga ako. Suray, lahat ito ay dahil sa akin. Inalikan ako bigla ni Marcuya 4 sa pisngi, makbalikan kaya tayo, Eliza. Bigyan mo akong pagkakataong makabawi sa iyo at sa anak natin. Kaya akong nakalangan. Maraming taon na ang limipas, sanay na akong alahan ang anak ko ng makisa, at ang lalaking ito ay pimasok sa bihay ko ng biglaan, malakas, kaya nakaramdam akong pagkabigla. Pwede mo bang pakisipan dahil sa akin, dahil sa anak mo? Sige, mag-isip ako. Nangyadit niya kami sa bahay, nakatilok na ang anak ko sa kanayang malawak na likod. Pagkaiha ko sa anak ko sa kama, narinig ko pa rin siyang bumibilong, Tito Marco ang bait mo ang gwapo mo't. Ngimiti sa Marcuya 4. Emi ko siya at hinalikan ng bahay ang nuwang anak ko. Nakang makasarili ba ako? Sa totoo lang, gustong anak ko na makita ang tatay niya pero ngayon nakaupo sa Marcuya 4 sa harap ko, hindi ko pa rin sinasabi sa kanaya na siya ang tatay niya. Kinabukasan, tinanong ko ang anak ko, ano ang tingin mo kay Tito Marco? Gusto mo ba siya? Opo, gusto ko po. Gusto. Tumanga siya ng may katiyakan. Bakit? Dahil ba mabait siya sa iyo? Saglit siyang nakisip, saka sinabi, mabait sa akin si Tito Marco, at pakiramdam ko isa siyang tatay, kaya mas gusto ko siya. Sa tingin ko, may sagot na ako. Sa loob ng mahabang panahon pagkatapos, palaging nasa tabi ko sa Marcuya 4. Tinilanghan niya akong ibahagi ang presireng pag-alaga sa anak ko, at halos siya na ang sumisindo at nakahatid sa kanaya, at hanggat wala siyang flighit, palagi siyang nasa tabi namin. Nakang isa siyang lalaking pamilya, isang mabiting lalaki. Hanggang sa isang araw, inimbitahan akong kaibigan ko na kimain hapinan sa Italian restaurant na palagi kong gustong pintahan, at doon din, limiut sa Marcuya 4 at nakpropose sa akin, pakasal ka sa akin. Panghako ko na poprotektahan kita at ang anak natin, Eliza. Ang kanayang hamata ay pinuong determinasyon at wala akong dahilan para tumanggi. Tinanghap ko ang singsing at ang modelong. Eroplano na ibinigay niya. Pumapayag ako. Pagkatapos ng 3 araw simula nang pumayag ako sa proposal ni Marcuya 4, nakilala ko ang babaeng may pamilyar na boses. Hindi may kakailan na sobrang handang babaeng ito at napakahandang kanayang sitwasyon sa bihay. Pagkakita pa lang sa akin, sinabi niya, limayo ka kay Marcuya 4, magkano ba ang gusto mo? Pagkarinig ko sa sinabi niya, hindi ko napigilang tumawa. Kaya ka ba ang makapilibi? Ano ba ang tingin mo kay Marcuya 4? Isang bagay na pwede mong paglarian. Ipinaliwanag na sa akin ni Marcuya 4 ang lahat, sinabi niya na wala siyang kinalaman kay Donita Reyes. Noong araw na nagtrabaho siya kasama si Donita, sinadayan niyang kinan ang telepono ni Marco para sumagot at pagkatapos ng araw na iyon gusto niyang magpaliwanag sa akin pero hindi niya ako mahanap. Ngayon ko lang din nakita si Donita, ang buong katawan niya ay nakpapalabas ng malakas na aura at sa mata niya ay makikita ang halat. Gusto ko na sa Marcuya 4 noong ina ko siyang nakita, mas mataas ang estado ko sa bihay kaysa sa iyo kung nasa tabi ko sa Marco, tataas ang antas ng bihay niya. Ikaw? Ano ba ang mayroon ka?
Nachkibet balikat aku ngimiti at sumagot, pasen saya no hindi aku pinolat no ipanghanak no may gintong kitsara tulat mo, pero mas pinolat aku sa isang bahay, Kristo ako ni Marko Yafir, at palaki niya akong Kristo. Kung Kristo niya talahang imasa sa yayo para imakayat sa matos, bakit niya kailangang mahpalit ng trabaho? Bakit niya ako hinanap ng walang pakingat? Napakaraming tono ang limipas, at hindi ka pa rin niya nakikiya, ibig sabihin nun ay wala ka sa piso ni Marto Donita. Halit na halit si Donita, namitla ang kanang maka, may anak ka sa labas, bakit hindi mo hayan si Marko Yafir? Donita, kung nakabala kang makresiyash, pwede mo bang pag-aralan ng mabiti? Hindi naman sa ayaw kitang hayan kay Marto Yafir. Makang wala kang alam eh. Pakarinig niya nito, natigilan ang baba sa mahabang panahon, kung ganon ang bata ay anak ni Marto. Tama. Pagkatapos, narinig ko na hindi pa rin sumisiku si Donita, halit na halit siya kaya personal siyang nakipag-isap kay Marko Yafir, sinabi pa niya na ang kumpanayang Airlina ay may investment mula sa tatay niya. Pinakpanta ni Donita ang pag-asenso ni Marko Yafir sa hinarap. Siyempre hindi pimayak ang lalaki ko paano siya basta-basta makpapatalo. Hinalikan ako ni Marko Yafir ang kanayang maka ay pinong kalikayan, hindi madaling maksanayang piloto ang kumpanaya kaya hindi pwedeng basta-basta na lang makpalit. Lalo na ang isang maysay na piloto tulad ko lalong hindi pwedeng makpalit. May mabait akong asawa kaya paano pa ako makakahanap ng iba. Napromote sa Marko Yafir dahil sa kanayang maysay na kakayaan sa trabaho. Pagkatapos ng kalahating taon, ikinasal kami. Inimbitahan namin ang lahat ng hadating kaklase namin. Napakaharang eksena sa kasal at ang anak ko mismo ang nagbigayang singsing. Nang magsalita sa Marcho, nantig siya at napayak. Alam ko na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ako rin mismo ay matagal na rin itong hinihintay. Sinabi ni Marko Yafir sa akin, panghako ko na mamahalin kita, alahan kita sa buong bihay ko. Hindi samang-ayon ang anak ko, tumayo siya sa gilid at nagsalita, tay, paano naman ako? Magkaiba kami ni nanay, dapat mahalin mo mina kami ni nanay. Binihat ng lalaki ang anak ko, at pagkatapos ay niyakap kaming dalawa, salamat, asawa ko. Maraming salamat at kailangan mo pa rin ako. Okay na basta alahan mo ako. Pinilipot ko ang habraso ko sa baywang ni Marko Yafir at hinalikan ang mukha niya.